two, one, two, three, let's go! This is DJ Magoy of Barangay Abukay, Pilar, Sorsogon. Hirap na kita, pinagmamasdan. Bawat galaw sa saliw ng awit tinitingnan. Ang bewang mong bumigiling aking sinusundan. Kahit saan man makarating ay aking sasabayan. Bakit ka lumapit sa'kin at hawakan mo? Ang aking kamay, huwag mahiya, sige subukan mo. Ang lalaki na siyang pinapangarap ko. Yakap at makasayang sa tabahan to. Dale, 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 dale. Kung problema nyo yung mga pekas nyo sa mukha at 567, 567, go. Kung problema nyo yung mga pekas nyo sa mukha at sawang-sawa na kayo makita to araw-araw na mga kapatid, ito po yung pekas set na rejuvenating set na kung problema nyo rin po pala yung mga bukod sa pekas, yung mga melasma or yung mga acne nyo, yung mga dark spot nyo, yung mga fine lines yung mga kapatid, hindi pantay na kulay sa mukha pati sa leeg, nako, ito na ang solusyon dyan. Alam nyo mga kapatid, gaya ng ibang rejuvenating set, same lang din po sila, meron din po itong kasamang toner, day cream and night cream, tapos syempre mga kapatid, yung pangmalakasan nating sabon na meron lang naman 150 grams. Nako mga kapatid, sobrang tagal ubusin nito. Pwede nyo siyang gamitin sa mukha at pwede nyo rin pong gamitin sa ating katawan. Mga kapatid, ang tamang paggamit po nito, maghihilamos po kayo gamit yung sabon na to. Tapos, magto-toner po kayo. Make sure na yung mukha nyo po is hindi basa bago kayo mag-toner, ha. Tapos, gagamit kayo ng night cream or day cream. Depende po kung umaga or gabi. So, wag po matigas ang ulo. Pagka night cream lang po siya. Hindi po siya pwedeng ma-expose sa araw. Then, pagka day cream naman po mga kapatid, sunscreen gel. So, 30 minutes bago kayo mag-expose sa sun. Then, syempre mga kapatid, every 2 hours mag-reapply po kayo sa mukha natin para maiwasan po natin yung pag-burn ng skin sa ating mukha or sa leeg natin. Then, pag makati po sa leeg mga kapatid, kung nakapaglagay po kayo dyan, make sure po mga kapatid, huwag nyo po siya kamutin para hindi po siya magsugat. Kaya kung gusto nyo rin na ganito mga kapatid, huwag matigas ang ulo, dapat gamitin siya ng tamang paggamit talaga. Nako, nandiyan sa Yellow Basket, i-check out nyo na. Bagay sila na Elaine for real. So, sabi nila bagay daw sa Elaine tsaka si Yans. Yans, Elaine! Bagay daw kayong dalawa, sabi dito sa comment. Ay. Yes, bagay daw kayo. Ano masasabi mo, Saidi? Gusto mo magkatabi na naman po sila. Oh. Magkatabi na naman daw ba kayo? Sabi ka sa akin. Oh. Oh, yung sweet naman. Ano masasabi mo dun sa Irene? Meron talaga eh. Meron talaga bagay Siyempre, na bagay. kahit ako yung ate, sasabihin ko meron talaga yan. Titinoksik ka na naman. Tama na. Oo nga, Saidi, huwag ka na magtinoxic. Alam mo naman Titinoksik ka na. Huwag ka sabi lang wala namang ginagawa ba? Wala namang ginagawa masama. Ano naman, nakita mo na nga kagabi sila, di ba, magkayakapan. So, siguro, kahit wala nang sabihin, alam mo na yung sagot. Tama ba? Tama. Hindi na totoo yun eh. Ano? Hindi totoo eh, kitang-kita nga lang. Anong hindi totoo eh, kitang-kita nga ng dalawang mata ko. Wala, Elaine, wag ka na magsalita. Binili or libre? Libre. Siyempre mga kapatid, libre to. Ibig sabihin, nilibre po ako ng jowa ko. Yes po mga kapatid. Yung jowa ko po yung bumibili nito para sa akin kasi nga po matcha lover po talaga ako. Naku mga kapatid, ano ba kayo? Siyempre, sinishare ko nga po sa inyo. Siyempre, as a matcha lover mga kapatid, gusto kong i-share ko din sa inyo kasi yung matcha na to, hindi po siya para sa lahat. Okay? So, sana nasagot ko yung katanungan mo about sa matcha latte na to. Pero anyway, yung matcha latte na to mga kapatid, ang sarap niya talaga. Hindi ako nagsasawang paulit-ulit siya tikman. So, ito po yung laman niyan. Dami, diba? So, nabawasan ko na yan kasi nga po mga kapatid, palagi ko po siyang iniinom umaga, tanghali, gabi, pwede sa ice and hot mga kapatid, ha? Kaya ikaw, kapatid, kung gusto mo rin ng ganito, 15 grams na yung isang ganito niya, masarap to. Gusto mo, tipirin mo, pwede mong hatiin sa dalawa. Pero syempre mga kapatid, mas masarap to kung ilalahat nyo siya. So, sabi ko nga sa inyo, pwede sa hot and cold po siya, okay? So, ito mga kapatid, binili po to sa akin ng jowa ko, okay? So, hindi po to libre, okay? So, hindi rin po ako bayad dito. Sinishare ko lang din talaga sa inyo mga kapatid. Kaya kung gusto nyo rin ng ganito mga kapatid, ang sarap nito. Hindi ako basta-basta magre-recommend ng hindi siya masarap. Ilalagay ko dyan sa Yellow Basket. I-check out nyo na. Shilane is the real winner. Alam nyo mga kapatid, kahit naman siguro ako yung judge, alam nyo, isasali ko talaga si Shilane sa top 3. Then yun din yung sinasabi ko. Ang top 1 ko is Sandra. Number 2 ko Nika. Number 3 ko is si Shilane. Then number 4 ko is si Cyrene, then number 5 ko si Elaine. Kasi syempre alam ko yung capabilities na meron yung kapatid ko, at the same time hindi dahil sa alam nyo yan, parang kapatid mo yun, bakit hindi mo siya piliin. Syempre mga kapatid, tsaka masyado nyo siniseryoso yung mga bagay-bagay, no? Vlog po yung ginawa namin na yun, hindi lang talaga namin alam na sobrang bongga. At the same time, eto, tandaan nyo ha, alam nyo mga kapatid, ang importante lahat sila nag-enjoy. Huwag nyo po silang pag-away-awayin, ha? Kayo lang mga fans ang nag-aaway-away sa kanila, wala pong issue sa kanila. Sobrang galing naman nila lahat
lahat sila mga kapatid, lahat sila nag-effort. Yung iba may experience, yung iba walang mga experience, okay? So eto, judge si Ate Kimi kasi ang dami nagsasabi na bakit daw, ang dami daw related kay Elaine, favoritism daw sa Elaine sa Manix. Anong sinasabi yung favoritism? Alam nyo kung favoritism sa Elaine doon, all the time kasama si Elaine sa vlog. Pinagsasabi nyo dyan. O sige, ikaw judge. Sino yung, ay lumiit yung mukha, tumibok. So, sino yung, so, sino yung ano mo, top 3 mo noon that Top 3 night? ko, Ah, sige, pagkasunod-sunod mo. Top 1, Sandra. Top 2, Nika. Top 3, Siren. Tapos top 4, Top 4, Shilling. top 5, si Top Elaine. 5, actually si Sus. So, top 6 si Elaine. O, tignan nyo nga, tapos sasabihin nyo, favoritism. So, eto yung nanalo. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. Very deserving. Tapos, eto naman yung nag-second runner-up. Oh, taray yan. Anong ginagawa mo? Ha? Cooking show. Bakit naging cooking show? Kapatidan kayo, bare face. Ha? Paano naging luto? So, luto, yung itsura na to? Luto? Ay, nako. Bakit ba? Andito pala yung mga Haluso! lutong ulam. Ayun mga kapatid, kaya huwag nyo sinuseryoso yung bagay-bagay. Importante lo, nagpakita sila ng magandang talents nila, skills nila. At the same time, yung nag-enjoy silang lahat kasi hindi naman importante yung award na matatanggap na meron sila, kundi yung nag-enjoy sila, kung paano sila nag-banding together. Kaya huwag nyo silang pag-away-awayin. Kasi even ako is, gusto ko ring manalo si Shelin kasi ang ganda ng performance. At the same time, very entertainment talaga yung ginawa niya, as in, whole pageant talaga as in. So, GB lang, huwag nyong i-bash din sa Elaine kasi binabash nyo ng binabash, wala namang ginagawa sa inyong masama. So, yun lang. So, ang dami nagsasabi na April Fools lang daw yung pag-alis namin sa Manex House. So, sino nang nakapanood nito mga kapatid sa YT channel po ni ate na umalis na po kami sa Manex House at nagpaalam po kami. Ito mga kapatid, yung pag-alis namin dito, actually hindi na namin naabutan sila Sir Manex, pati yung ibang member na galing ng Puerto Galera kasi nag-Puerto Galera kami galing. So, diretso impake na rin kami pag-uwi kasi nakahiwalay po kami ng bus, na nakaseparate po kami, sineparate po kami ni Sir Manex na pang pamilyay lang. Yung mga kapatid, grabe po yung mga treatment na magaganda sa amin ni Sir Manex sa Manex House. So, wala pong issue na kaya kami umalis kasi may issue doon, nagka-problema po kami doon. So wala pong ganun mga kapatid. So mapapanood nyo talaga yung full reason kung bakit umalis po talaga kami sa Manex House, pero hindi po dahil sa nagka-problema kami doon or nagkaroon kami ng katampuhan doon. Pero meron talaga kami mga personal na kailangan namin i-fix sa family po namin, kaya kami umalis doon mga kapatid. So panoorin nyo na lang, pero hindi po ito April Fools kasi ang April Fools po mga kapatid is April 1 lang po siya ginagawa. So panoorin nyo na to. So nakakalungkot yung pag-alis po namin dito kasi hindi kami nakapagpaalam ng maayos sa iba. So more on chat lang talaga. So kung sino lang inaabutan namin sa Manex House, yun lang po yung napagpaalaman namin. So panoorin nyo po. Favorite lang daw si Elaine kaya daw pumasok sa top 3 sa Mr. and Miss Manix 2026. Sabi, binabatikos ngayon si Elaine, ang dami niyang basher, sobrang daming basher ni Elaine tsaka ni Saidi. Kino-comment nila yung picture, ginagawang meme, pinagtatawanan, pinagkokomenta ng kung ano-ano. Alam niyo mga kapatid, even naman yung kapatid ko, hindi niya rin naman expect na mapapasok siya sa top 3. At the same time, alam niyo yun that night, ayaw niya na rin mapasok kasi gusto niya rin magpahinga na. Tapos binabash niyo siya na hindi daw marunong rumampa, hindi marunong mag-Q&A. Alam niyo mga kapatid, first time pong sumali ng kapatid ko sa pageant. Sorry, gusto ko lang ipagtanggol yung kapatid ko kasi sobrang nai-stress ngayon yung kapatid ko sa mga nababasa niya sa social media. Okay? So, even Saidi, binabash, ba't daw naka-rubber shoes? Alam niyo mga kapatid, yung pageant po na yun, ginawa po namin, sinut po namin yan for 1 day. So, yung preparation po niyan, 3 days. So, 24, nilabas po namin yung nag-propose po kami kay Sir na magpa-pageant, then hindi namin in-expect na kinabukasan magpapagawa si Sir ng sobrang gandang stage, as in mala event na talaga. Tapos sa pressure kami, lahat naman yan mga kapatid is nag-effort. Sinasabi kasi ng iba, nagko-comment sila, wala namang mga alam, sinasabi na, grabe nag-effort yung iba malala, tapos ipapasok nyo sa Elaine. Alam nyo mga kapatid, lahat po kami nag-effort. Kung titignan nyo din po, simula una hanggang huli, lahat po ng candidate is nagbigay po ng magandang show. Lahat po sila nagpagod, lahat po sila nag-prepared, at take note, 3 days na po yun. At karamihan po sa kanila walang experience, lalo na po sa Elaine. Even po sa ID, first pageant lang din po nila yan. Kaya hindi po, ikaw ba naman first pageant mo, maglalakad ka agad ng 6 to 7 inches na heels agad. At the same time, pageant, diba? So, pressure din sa kanila. So, hindi namin expect na ganyan din kabongga yung mangyayari. So, anyway, congratulations sa ating mga nanalo. Even Sandra, sobrang deserving, sobrang ganda ng performance sa pinakita. Lahat ng candidate, even Nika, even din si Shelane, sobrang galing rumampa. So, alam nyo mga kapatid, love
lang tayo kasi grabe yung mga fan base ng ibang candidate, grabe i-bash si Elaine. So sana wag naman yung ganun, yung below the belt kasi wala namang magtatanggol sa kapatid ko kung hindi kami lang din naman. Tsaka sinasabi niyo na favorite si Elaine. Paano magiging favorite si Elaine, mga kapatid? Tingnan niyo naman, lahat naman sila nag-effort diyan. Baka sabihin mas sikat, mas ganito. Mga kapatid, hindi po sa ganun yon. Kahit po si Sir Manix, lahat ng judge doon, may yay daw kasi na judge, ganito, ganyan. Hindi po sa ganun yun, mga kapatid. Tsaka masyado yung siniseryoso, masyado yung mga bagay-bagay. Okay, kung papipiliin lang talaga yung kapatid ko, ayaw niya rin naman mapasok dyan eh. Kasi alam naman nila na ganyan din yung mangyayari, na babatikusin sila ng fans, especially ang lalaki na rin talaga ng mga fan base ng Ace-Nick, at the same time yung Koshirin, ang lalaki ng fan base nila. So wala silang kasalanan doon kasi magkakaibigan yung mga yan, magkakaibigan sila Elaine, sila Shilane, sila Nika, sila Ace, yan, magkakaibigan yung mga yan, mga kapatid. So kayo lang gumagawa ng issue sa kanila. Okay, so wag niyo awayin yung kapatid ko, mag-lab lang kayo. So abangan niyo po yung mga susunod na kabanata, mga kapatid, dahil magkakaroon ulit ng summer edition, which is Mr. and Miss Manix Summer Edition 2026. So yun, yung nag-title hindi na siya kasali, so maglalabanan ulit sila. O baka na naman pag napasok sa Elaine, luto na naman, bias na naman. So wala pong ganun, mga kapatid. Masyado yung siniseryoso yung mga, alam nyo, kung ayaw nyo kay Elaine, i-block nyo na lang, mga kapatid. Hindi yung nagsasalita pa kayo ng kung ano-ano. Much better kung wala kayong magandang sasabihin, wag na lang kayo magsalita, okay? Kasi yung kapatid ko hindi na rin kinakaya, nai-stress na din. Ulitin ko, wala ibang magtatanggol sa kanya kundi kami lang din, mga kapatid niya. So yun lang, hindi ako makatulog kasi grabe yung iyak ngayon ni Elaine. So yun lang, mga kapatid, love lang.